ang nakaraan sa Sator, ang berdugo ng mga demonyo. Isang matinding sagupaan sa pagitan nila Mang Pestre, Protasio at ng mapalasik na engkanto ang siyang bantay ng mahiwaga at lihim na ipinagbabawal na lagusan patungo sa may dimensyon kung saan hindi nabibilang ang mga pangkaraniwang tao. Nasa huli ay nagapi ang gigil na si Mang Pestre nang di sinasadyang pagsugod ay di alintanang napakapit ito sa gumuhong tipak ng mahiwagang kristal. Dahilan upang ito'y lukuban ng makapangyarihang sumpa at manigas na tila unti-unti nagiging makinang ng mineral. Hindi na nito nagawa pang makaganti sa katunggaling engkanto at tuluyan ng naging bato. At nasa kamay ng bagitong paring si Protasio ang lahat upang kaharapin ang tagabantay ng lagusan. Nakipagsagupaan ito sa mabalasik na engkantong nakaharang. Nasa kabila ng ibinuhos na husay ay sadyang napakalakas ng tikbalang. Nasa huli, nakakuha ng pagkakataon ang paslit na makapustit patungo sa may butas ng lagusan. Kung kaya ay isinugal ng bagitong pari ang lahat para sa katuparan ng kanilang misyon. Humantong sa masakit at napakabigat na desisyon si Protasio. Dalawang nilalang ang kanyang nilansi, ang kasagupang engkanto at ang inosenteng paslit. Dahil upang makatawid ang batang si Sator ay nilinlang niya ito na magpatuloy lamang sa pagtahak sa dulo ng lagusan habang nilalabanan ng binata ang mabalasik na tikbalang at tuloy na silang nagkahiwalay sa magkabilang panig ng dimensyon sa napakasakit na pamamaalam. Samantala ay heto ang batang si Sator. Nakatulala, tuluyan na itong nahiwalay sa kanyang mga kasama. Inilibot ang kanyang paningin sa pambihirang lugar ng mga engkanto. Takot na takot, hindi malaman kung ano ang gagawin at walang tigil na lumuluha. Bakit? Bakit niyo po ako itinapoy? Mabait naman akong bata. Diba? Tatay Tasyo, Agpestre, Tatay Tasyo. Tulungan niyo po ako. Ilang beses itong nagtangkang lumabas sa kanyang pinagtataguang sulok. Ngunit sadyang ang bata ay mananatiling bata, musmos, inosente at mahina. Ngunit sa gitna ng kanyang emosyonal na sandali, dinala ng hangin ang kanyang mga pagtangis patungo sa isang nakakapangilabot na nilalang. Isa sa mga nilalang na siyang ikinulong sa pinakapusod ng ipinagbabawal na ang kabilang mundo. Ito ay kung saan ipinapatapon ang mga pinapatawan ng mabigat na sentensya, ang mga hangal, karumal-dumal, lapastangan, at puno ng kasamaang uri ng mga elemento. Huwag kang gagalaw. Diyan ka lamang. Masarap na putahe. Andyan na ako. Labis ang tuwa ng nilalang dahil sa kakaibang halimuyak ng kanyang biktima. Napakatagal ng panahon nang huli akong panginahin. At iyak, ayon sa aking naaamoy, hindi ito basta lamang pangkaraniwan.
isa kang espesyal. Espesyal na putahe. Hintayin mo ko. Umugong ang pag-angin ng nilalang. Tila kulog. Umaalingaw-ngaw. Kung kaya muling simiksik ang batang si Sator sa kanyang sulok habang takot na takot at padungaw-dungaw. Ngunit, ilang maliliit na nilalang ang hindi nakatiis mula sa kanilang pagmamasid sa may tumatangis na pasbit. Oh, bitawan mo ko. Teka, bitawan mo ko sabi. Oh. Bata. Bata. Uy, bata. Batang puro sipon. Uy, Ha? bakit ka umiiyak? Kasi po, naliligaw ako. Hindi ko na alam kung nasaan ako. Ano ka dyan? May bata. Di ba, galing ka dun sa may butas? Bakit? Bakit hindi ka dun ulit bumalik? Aray ko! Alam mo, hindi ka nakakatulong. Iiyak ba yan kung makakabalik pa siya dun? Aray ko! Tumabi ka nga. Kaya hindi tayo nakakalaya dito dahil sa pagtitrip mo Ha? Ano po? Makalaya? Bakit? Ano? Ay, wala. Sabi niya kasi, kami din, naliligaw. Naligaw ng landas. Kasi itong kasama ko syunga. Kaya dito na kami tumira. Pagod na kasi kami maglakad na maglakad. Diba? Umuo ka. Kung hindi pipitasin ko yung nunal mo sa may ilong. Sige. Oo. May tama siya. Oo, yun na yun. Kung ano man yung sinabi niya. Bata, teka nga. Ano bang ginagawa mo dito? At paano ka napunta dito? Ay, oo nga. Katulad ka rin ba nitong kasama ko na nagnanakaw ng pagkain? Ang titrip sa mga manlalakbay doon sa kagubatan? Pagkwento ka nga. Na dito ay inilahad ng pasatid kung papaano nangyari ang lahat at ang pakay sa kanyang pagparito. Saka ipinakita ng bata ang hawak nitong kulay pulang kristal na siyang ikinagulat naman ng mga munting nilalang. Alas siya! Hoy! Ito Ritsit! Masdan mo Masdan mo ang hawak niyang kristal! Ay! Oo nga ako, Rimao! Ay ko! Ako si Alibang dito, no? Alibang Bang! Oo na! Okay, ulitin natin. Game! Ay! Oo nga! Baklang mo ang sirang bagang! Alibang Bang! Hawak niya ang kristal, oh! Wow! Oo nga! Ang galing! Nakakakita na ako! Aray! Ba't tingin mo sa akin, ha? Bulag? Aray! Malay ko ba? Medyo bandag ka. Okay. Ilan to? 5? Aray ko. 4 ng daliri ko dito. Naudot pa yung isang pagtubo. Huwag kang sinungaling. Teka. Ang pulang kristal! Ay! Na dito ay di napigilan magbulungan ang dalawang nilalang dahil sa kanilang nakita. Sapagkat ang hawak ng paslit ay isang napakahalagang mineral. Mahiwaga, nasa kanilang mundo ang pagmamay-ari nito ay may napakalaking halaga. Katumbas ng isang kayamanan, katungkulan, karunungan, kapangyarihan, kahilingan, at Kalayaan! Ay ko! Bunganga mo, apakainin mo talaga. Mamaya, makalata ka ng batang yan. Oo na, patawad na. Ha? Ano po yung kalayaan? Ano? Bakit po? Kalayaan? Oo, wala. Ang sabi na magsayawan. Galing. Halika, dali. Magsayawan tayo, dali. 5, 6, 7, Ika, niloloko niya yata ako Ha? Hindi Oo. Kaya nga kami narito Kasi
ang babait namin. Diba, no? Ayusin mo. Aray ko. Ayusin mo yung sagot mo. Nagiliran ko naman. Oo. Mayos ka? Aray ko, oo nga. Ito naman, napakagaan ng kamay eh. Oo. Niloloko niya yata Oo, ako eh. mababait kami. Kaya nga kami narito eh. Bali kasi, mga bilanggo kami. Pinasabi ko na nga ba eh. Aray. Yung bunga mo talaga. Naku, dapat talaga tinahi ko na yung malaking bulok na bibig mo eh. Aray ko. Balik ka dito. Ay, ikaw ha? Out. Tap. Ikaw ha? Out. Tap. It's me. Mario. Go away. Go away pa. Aray, okay. Aray ko. Ano ha? Dahil dito, ay tuluyan ng napawi ang luha ng paslit. Di nito napigilang matawa sa labis na kakulitan ng dalawang bunting nilalang. At matapos ang mga ito sa kanilang paghaharutan, ay inamin ng mga ito ang kanilang totoong katauhan. Sila ay mga pilyo at mapaglarong impakto nasa labis na kalapastanganan. Dito, sila ay nahatulan ng napakabigat na sentensyang pagkakakulong sa may mahiwagang piitang dimensyon ng mga engkanto. Ano ka mo? Kulungan dito? Hala, kawawa naman pala kayo. Pero, mukha naman kayong mababait ah. Naku, ang tagal nyo na pala na nandito. Well, ako oo. Babae. Itong Ay, kulang sa bait. Wow ha? Sino kaya sa atin yung naunang nakulong dito dahil sa sobrang kulit? Wow! Sino sa atin yung may sungay dito? Sige, sagot. Sagot ka. Antena yan, no? Antena. Huwag kang syunga-syunga. Eh, ang huli naman kasi litsura mo eh. Ano ka ba talaga? Ito? O naapakan na insekto? Ay, ko, may gano'n ka. Peri ako. No. Peri ka? Peri ka? Mukha kang ang kanang kamay ni Satanas eh. Gago to. Ay ko, ulit to. Ay ko, teka, yung mga kuto ko, malalagyan. Ay ko, ay ko. nakakatawa naman kayo. Buti at napakalapit niyong magkaibigan. Yun lang. Wala eh. May choice pa ba ako? Uy, iba ya. Love you, friendship. Buti nga ang ganda ng kaibigan mo eh. Kung hindi, baka isipin nila na... At dito, natigilan ang dalawang nilalang. Nagkakatinginan dahil sa unang pagkakataon ay kanilang naunawaan ang hinahanap na kasagutan sa ipinataw na sentensya. Ang susi para sa kanilang kalayaan. Dahil ito ang dapat nilang matutunan upang maitama ang mali sa kanilang kinagisnan. At nagsimulang magliwanag ang mga tila makapal na pulseras na siyang nakabalot sa kanilang mga leeg. Ito ay tanda na isa silang mga bilanggo na sa pagtapos ng nakakasilaw na liwanag, ito ay tuluyan ng naglaho. Tuwang-tuwa ang mga nilalang. Napakalaking bagay ang kanilang natutunan at naunawaan sa tagal ng kanilang pagkakakulong dito sa may engkantadong dimensyon. Kung kaya, bilang ganti sa iyong tulong para sa aming paglaya. Ito. Suntukin mo sa may batok yung siraulong yan. Panto sa awa. Ay, tura mo ha. Tura mo. Ito naman eh. Hindi na mabiro. Bueno. Yaman din lang at malaya na kaming makakapaglibot sa lagpas dulong landas ng dimensyong ito. Hayaan mo. Itutuwid pa namin ang aming mga pagkakamali. iminungkahi ng mga nilalang na samahan ang batang si Sator patungo sa pakay nitong lugar kung saan ay kanyang matatagpuan ang nagmamay-ari ng hawak nitong kristal. Wow! Talaga? Maraming salamat, mga... Teka! Mga kaibigan, ako nga pala si Satur. Isa akong anak ng Dim. At kami naman sina Sitsritsi, Alibangbang, Kalaging to sa Lagubang,
Ang kasama ko ay magnanakaw ng pinggan sa handaan. Oh, ay, ito. Ulit mo. Gusto mo talagang balibagin kita, no? Oh, binibiro lang eh. Joke lang. Na dito ay masaya nilang sinamahan ang paslit patungo sa mahiwaga at makapangyarihang lugar na kung tawagin ay Castillo Encanto. Itiriksik. Ayun o. Ang lapit na natin. Bilisan mo. Oo na. Teka. Ano na naman kasi? Tsaka, parang umibigat ang pakiramdam ko. Aray. Ayan. Ano napapala mo? Hindi ka kasi nag-e-exercise eh. Ayan. Inihingal ka na agad. Kakalamon mo yan, Day. Sige. Lamon pa. ngunit dahan-dahan bigla itong nalaglag mula sa may ere. Wari nahihirapan itong huminga. Oh, lalo siya. Uy! Ito naman yung mabiro ko. Uy! Tangon dyan! Uy! Tangon dyan! Ito naman yung mabiro ko. Uy! Tangon dyan! Uy! Uy! Ay! Tangon dyan! Kikembot pa tayo! May kas dito. Eka, parang gusto kong gumaya. Parang nilolobat din ako. Teka. At tuloy na din itong nawalan ng malay saka napayakap sa kanyang kasama. Ala! Uy! Mga kaibigan! Anong nangyayari sa inyo? Ising! Ngunit sa gitna ng biglang kumakapal na hamog ay isang malamyos na tinig ang kanyang narinig. Aba! Mukhang naliligaw kayo sa aking gubat at mukhang kailangan ng tulong ng iyong mga kasama. Binitbit ng paslit ang dalawang nilalang sa kakinanlong sa kanyang braso. Hindi ko nga po alam kung ano ang nangyari sa kanila. Basta na lamang po silang nahilo at nawalan po ng malay. At ngumiti ang estrangherong diwata, nag-aalok ng kanyang tulong. Naika nito ay sumama sa kanya at tiyak na matutulungan ang kanyang mga kaibigan. Hinikayat nitong sumama ang bata sa kanyang tirahan at gabayan sa kanilang lalakaran. Ngunit pilit na bumabangon ang munting nilalang na nawalan ng malay upang silipin ang pamilyar na tinig. Na dito, sa gitna ng kanilang panghihina, ay pilit itong inaaninag at kinikilala ang kung sino mang nasa may likuran at kausap ng paslit na sa pamamagitan ng kanilang di ordinaryong mga paningin ay kanilang nakilala ang kausap ng walang muwang na bata. Ngunit huli na dahil sa likod ng inosenteng si Sator ay unti-unti nang nagbabago ang kaninang maaliwalas na muka ng diwata na ngayon ay napalitan ng isang kahindi-hindi nakakapangilabot na itsura ng isang tila halimaw na nababalot ng maitim na usok. At ito ay isang kondenadong maligno na siyang ikinulong sa napakabigat na pagkakasala sa batas ng mga engkanto. Sa wakas, ang aking ulan at napakasarap na biktima mula sa napakatagal na pagkakakulong. Ibinuka nito ang napakalaking bibig na may nagtutulisang mga pangil upang sakmalin ang walang muwang na paslit na dahan-dahang napapalingon. Akin ka na! Itutuloy
At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampo sa pagpapatuloy ng ating naiwanang serye, ay isang napakalaking tulong ang pagpindot ng like at subscribe button para mas tuloy-tuloy pa po tayo. Maraming salamat at magpapasalamat pa pong muli. Kita-kits po tayo mga kaibigan sa mga susunod pang mga kwento. Marami pong salamat. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!